So, good morning everyone. I'm Engineer J. Lord O. Montera, a registered civil engineer and a registered master plumber and an accredited safety officer 3 and an accredited materials engineer. So, our subject is about fluid mechanics and our topic for today is properties of fluid. So, ano nga ba ang fluid mechanics? So, fluid muna tayo. So, yung fluid daw ay pwedeng in the form of liquid or gas. Basta any material siya na kapag in-applyan ng force or pressure is mag-flow. So, ang fluid mechanics daw ay action of fluids in rest or in motion. So, nahati ang fluid mechanics sa dalawang pag-aaral daw. So, ang fluid in rest daw ay tinatawag na fluid statics. Then, kapag in motion naman yung fluid na pinapag-aralan natin, tinatawag siyang fluid dynamics. So, may two types naman tayo daw ng fluid. Ito ay yung ideal fluids tsaka real fluids. So, ang ideal fluid daw ay inassume na walang viscosity o walang resistance sa shear. Then, hindi man siya nako-compress. Then, kapag nagfo-flow daw ang isang ideal fluid, uniform daw yung velocity. Then, wala din siyang friction between moving layers of fluid and walang turbulence sa flow. Kabaliktaran naman ito ng real fluids. Ang real fluids naman ay may infinite viscosities, nako-compress din siya, then hindi man uniform yung velocity niya kapag nagfo-flow, and nagkakaroon din siya or na-experience din ng real fluid ang friction tsaka turbulence sa flow. So, kalimitan ang makikita lang natin in real life is yung real fluids. Next is, takon tayo sa properties of fluids. Ang isa sa properties ng fluid ay yung mass density or yung ρ. Yung ρ daw is the density of fluid in its mass per unit of volume. So may formula ang mass density na mass of fluid over volume of fluid. Ang units nito ay pwedeng in English, metric, tsaka SI. Kapag in English, slugs per cubic feet. Pag metric, gram per cubic centimeters. Then kapag SI ay kilogram per cubic meter. Kapag hinahanap naman ang mass density ng ideal gas, may formula tayo na density is equal to P abs or pressure in absolute over the gas constant times the temperature. Yan Yung P abs natin is naka-absolute dapat, then yung temperature din dapat absolute. Absolute which means kapag given sa problem ay yung gauge lang, i-aadan pa natin ng atmospheric pressure para makuha yung pressure absolute or absolute pressure. Then yung gas constant naman ay given niya sa problem. O sa air daw, dapat tandaan nyo ang gas constant ng air daw is 287 joule per kilogram Kelvin, or kapag naka-pound feet naman siya or in Rankine, dapat naka 1,716. Constant na yan ng air kapag hinahanap yung density ng ideal gas. Then yung temperature natin dapat naka-absolute din. Kapag given sa problem yung degree Celsius, ada natin ng 273. Kapag degree Fahrenheit, ada natin ng 460. Next is specific volume, or dinedenote natin siya as Vs. So, ang Vs naman is the volume occupied by a unit mass of fluid. So, simply, Vs is equal to 1 over the mass density. O yung kabaliktaran lang ng density,
Next is the unit weight or specific weight. Minsan, tinatawag na specific weight yan sa problem. So, ang unit weight is the weight of a unit volume of a fluid. Kung yung kanina, yung mass density ay mass over volume, ito naman ay weight over volume. So, ang unit weight ay pwede rin natin makuha kapag yung density, minultiply natin sa gravity. Next is yung specific gravity, a dimensionless ratio of a fluid's density to some standard reference density. For liquids and solids, the reference density is water at 4 degrees Celsius or 39.2 degree Fahrenheit. So, ang specific gravity, madalas na makikita nyo to or mapapansin kapag may two different types tayo ng fluid na pinagsama, ano. Yung mas mababa ang specific gravity, siya yung nasa taas or umuutlaw. So, ang specific gravity naman daw natin ay may formula na density ng liquid over density ng water at 4 degrees Celsius. Or kapag ano naman, specific gravity ng gas ay density ng gas over density ng air. So, yan. For water at 4 degrees Celsius, may given na tayo ng mga constant. Ito ang dapat yung sa uluhin. Itong unit weight ng water, kapag 4 degrees Celsius, ay 62.4 pounds per cubic feet or 9.81 kilonewton per cubic meter kapag naka-metric. Then, ang density ng water, pag 4 degrees Celsius, ay 1.94 slugs per cubic feet or 1,000 kg per cubic meter. Then, ang specific gravity ng water at 4 degrees Celsius is 1. Yan ang dapat natin tandaan. Then, isa pa sa properties ng fluid is yung viscosity or yung mu. So, given this illustration na to, halimbawa, may dalawa tayong plates sa taas tsaka sa baba. Then, ito yung fluid natin, ito, nasa gitna ng dalawang plate. May distance siya na y, then may area, kunwari 3D. Ito yung area niya. Yan yung area, yung sa top view. Kapag in-applyan daw natin siya ng force sa top plate, mapapansin nyo yung velocity daw dito sa taas ay malakas habang sa pagbaba naman o sa paglalim ng tubig, pawala yung velocity kasi fix yung plate sa ilalim eh. So, ang tendency ng tubig sa taas ay sumabay sa top plate. Kaya nagkaroon tayo ng relationship na F is directly proportional sa area times the velocity but inversely proportional sa y or yung distance between the two plates. So, transpose lang natin tong area sa baba nung F or nung force. Ganito ang magiging itsura. F over A is directly proportional sa V over Y. Or yung V over Y natin, di ba hindi naman siya siya ay linear yung pagbaba. Kaya, hindi natin alam yung velocity sa kada baba niya. Sa pagbaba nung tubig naka-vary, yun baga. Naka-varies yung velocity sa pagbaba or paglalim natin. Kaya, i-denote natin yung V as dV. And yung Y is dy. Then yung F over A naman, mapapansin nyo na ito yung shearing stress o yung tau. So, palitan ko lang itong F over A tsaka V over Y magiging ganito. Shearing stress is directly proportional sa
derivative ng velocity over the derivative ng y o yung height. So, yan yung itong shearing stress nga ay palitan natin ng or equate natin So, kapag in-equate na natin yan, itong shear stress sa dV over dy, ganito mangyayari. Magkakaroon tayo ng K or yung constant. Itong K or yung constant na to ay, ito na yung tinatawag na dynamic of absolute viscosity or yung mu, yung hinahanap natin. So, ang mu natin ay pwede nating makuha or yung viscosity ay pwede nating makuha sa formula na shearing stress or yung tau divided by the difference in velocity over difference in height. Yan, tandaan yung mga units. Baka doon lang kayo malito sa mga units. Next is yung kinematic viscosity or yung dinedenote na nu or yung small letter v. Ito yung ratio ng dynamic viscosity sa mass density. Ito. Mu over d density Then, isa pa sa property ng fluid is yung surface tension or yung sigma na tinatawag. The membrane of skin that seems to form on the free surface of a fluid due to intermolecular cohesive forces. So, ang sigma daw natin or surface tension ay pwedeng makuha sa pamamagitan ng formula na to. Pressure gauge times the diameter of the droplet in meters divided by 4. Ito nga palang P na to ay gauge pressure in Pascal inside a droplet of liquid. Next is, ayun pa rin, isa sa property ng surface tension is the capillarity or yung capillary action. Halimbawa, may tubig dito, tapos nag-insert tayo ng napakaliit na tube. Mga 4.9 mm lang siguro na tube. Pababa, magkakaroon na siya ng capillarity or capillary action. Ito man ay capillary rise or capillary fall. Kapag ganitong itsura, ibig sabihin mas mataas yung adhesion sa loob kaysa sa cohesion. Kapag ganito naman, mas mataas yung cohesion kaysa sa adhesion. Ang formula para dito, minsan ang sa problem, ang tinatanong is yung height ng capillarity. Itong H. May formula ito, which is yung 4 times surface tension, cosine ng theta, itong angle na to, ng capillary action, over the unit weight times the diameter. Kapag naging 0 naman tong angle of capillarity, magiging ganito na lang yung formula niya. 4 times the surface tension over the unit weight times the diameter ng tube. Next is yung bulk modulus of elasticity or yung EB. Ito daw ay ratio of the change in unit pressure to the corresponding volume change per unit of volume. So, simply stress over strain, which is yung stress daw is change in pressure divided by the negative change in volume over the original volume. Ito ang relationship ng pressure or volume. Halimbawa, may piston ako dito. Then, may fluid sa ilalim. Kapag in-applyan mo daw siya ng pressure pababa, syempre, lumiliit yung volume. Yun lang. Yung relationship between the pressure and the volume. Then next kabaligtaran ng bulk modulus of elasticity is the compressibility or the coefficient of compressibility. Ano daw yun? It is the fractional change in the volume of a fluid per unit
change in pressure in a constant temperature process. Yan, binaliktad lang yung bulk modulus of elasticity. Next, yung pressure disturbances sa fluid. Ito ay inimpose sa fluid kapag may mga waves. Isa sa pressure disturbances ay yung tinatawag na celerity or acoustal or sonic velocity. Ang formula ay square root ng EB or yung bulk modulus of elasticity over the density. Tulad ng sinabi ko kanina, yung sa may piston, halimbawa, pag ina-apply natin ng malakas na pressure yung piston, lumiliit yung velocity. So, directly proportional yung pressure sa velocity. Samantalang, ang temperature daw ay directly proportional dito sa pressure. Ang isang halimbawa nito is kung may makikita kayong hot air balloon. Di ba ang hot air balloon, may apoy may apoy dito sa bandang baba. Kapag ina-apply natin ng mataas na temperature yun, lumalaki din yung pressure kaya umaangat yung hot air balloon. So yan, transpose lang yung V1 dito katabi ng pressure at pinalitan ng constant of proportionality. Kaya yung P1 at V1 magkatabi din yung temperature nasa ibaba. Yan. O nga pala dapat yung gamitin yung pressure dito tsaka temperature is naka-absolute lagi naka-plus yung gauge sa atmospheric, then yung temperature naka degree Kelvin or degree Rankine. Yan when temperature is held constant, it reduces to Boyle's law. So magiging Boyle's law daw yung ating relationship ng pressure velocity, pressure volume tsaka temperature. Kapag constant yung temperature, magiging ganito na lang yung formula natin. P1V1 is equal to P2V2. Or mas kilala bilang sa tawag ng Boyle's law. Then kapag constant naman yung ating pressure, tinatawag naman siyang Charles law, which is yung V1 over T1 is equal to V2 over T2. Next naman, for adiabatic or isentropic condition, or kapag walang heat exchange na nangyayari, ganito yung formula. P1V1 raised to K, or yung adiabatic constant, is equal to P2V2 raised to K. Or pwede rin naman, pag in terms of temperature tsaka pressure naman, yung given sa problem, ganito yung formula. So, isa pa sa property ng fluid ay yung vapor pressure. Ano nga ba yung vapor pressure? It is the equilibrium pressure exerted by the free molecules, also known as saturation pressure. Liquids near their boiling point or that vaporizes easily are called volatile liquids. Then boiling occurs when the liquid temperature is increased to the point that the vapor pressure is equal to the local ambient surrounding or pressure. So, isa sa pwede natin maging example dito is yung mga rice cooker pag tayo nagsasaing Di ba mapapansin nyo sa takip, nagkakaroon ng mga mini droplets ng tubig. Nangyayari yun dahil yung fluid sa loob is na-meet na niya yung temperature ng fluid or ng atmospheric temperature. Yung
yung temperature ng surrounding. Kaya nagkaroon ng vapor pressure sa loob. Ganon din ah, kapag kumuha tayo ng isang malamig na tubig sa ref. Nababago agad yung temperature nung kinuha nating tubig na yon. Pag na-meet niya na yung temperature ng surrounding, nagkakaroon din siya ng mini droplets sa labas. Basta ganun lagi, ano guys, tandaan. Pag once na ma-meet ng fluid yung temperature ng kanyang surrounding, magkakaroon ng vapor pressure. So yan, sample problem tayo. Problem number 1. A reservoir of glycerin has a mass of 1,200 kg and a volume of 0.952 cubic meter. Find its A, weight, B, unit weight, then C is the mass density and the specific gravity. So, solution, weight. Ang weight natin ay may formula na mass times the gravity. So, given naman yung mass na 1,200 kg and yung gravity na lagi nating tinatandaan na 9.81 meter per second squared, makukuha natin yung weight na 11,772 Newton or 11.772 kilonewton. Next is yung unit weight. Yung unit weight natin ay may formula na weight over volume. So, nakuha na natin yung weight kanina. Then, given yung volume, substitute lang natin sa formula. Makuha natin yung unit weight na 12.366 kilonewton per cubic meter. The next is the mass density o yung mass over volume. Given din yung mass, then yung volume, direct substitution lang, makuha natin yung mass density na 1,260.5 kg per cubic meter. Then last, the specific gravity or yung GS, which is yung density daw ng glycerin is 1,260.5 kg per cubic meter. Then yung density ng water natin is 1,000 kg per cubic meter. Makuha natin yung specific gravity na 1.26. Yan daw ang specific gravity ng glycerin. Next, problem number 2. Find the mass density of helium at a temperature of 4 degrees Celsius and the pressure of 184 kilopascal gauge. If atmospheric pressure is 101.92 kilopascal and the gas constant is 2079 joule per kilogram degree Kelvin. So, solution. Di ba alam natin na ang density daw ng ideal gas ay P abs over RT. So, kailangan mo natin hanapin yung P abs kasi ang given sa problem ay yung pressure gauge na 184. Ipa-plus natin sa atmospheric pressure na 101.92 kilopascal. Guys, dapat tandaan natin itong atmospheric pressure, no? Lagi. Kasi minsan, hindi na siya sinasabi sa problem. So, yan. Makuha natin yung P abs na 285.92 kilopascal. Then, yung temperature, dapat absolute din. Ang given lang sa problem is 4 degrees Celsius. Kailangan pa natin siya i-convert into Kelvin. Kaya, i-add natin or a-addan natin ang 273. Yan, magiging 277 degree Kelvin siya. So, direct substitution lang. Ang density natin na makukuha is 0.4965 kg per cubic meter. So, next problem. 500 grams of liquid P occupies a volume of 400 milliliters. Determine its specific volume in cubic meter per kilogram. So, solution. Ang specific volume daw natin is may formula na 1 over density or yung volume over mass o kabaliktaran ng density. Given naman sa problem yung mass, then yung volume, iba lang yung units, kaya dapat maging familiar kayo sa mga conversion, ano?
para hindi na kayo mahirapan sa pag-determine ng properties ng fluid. So, given yung 500 grams, convert lang natin sa kilogram. Then, yung 400 ml, convert natin sa cubic meter. Then, direct substitution lang sa formula. Makuha natin yung 0.008 cubic meter per kilogram. End of presentation. Yun lang guys. So, pag may mga tanong, chat nyo na lang. Then, mamaya, magbibigay ako ng activity na para ma-practice din kayo dun sa problem solving. Yun lang guys. Salamat.